Good morning po sa inyong lahat at muli po tayo dito sa ating daily vlogging. Ang ating pong topic for today, tayo po ay pinanganak. We are born to be yoked with Jesus. So last time po, pinag-usapan po natin mga kasama at mga kapatid na tayo po ay victorious na. Overcomer na po tayo. Pero alam niyo po ba na kung hindi po tayo, yung pag-aaralan natin ngayon, kung hindi po tayo nakayoke kay Jesus, ay hindi po talaga tayo magiging overcomer. So ito po yung kudugtong nung last topic po natin na para tayo maging overcomer, kailangan natin meron pong kaisa. Yan, parang ito po yung singsing na nilalagay po sa mag-asawa. Yan po ay nakiyoke tayo, nakibahagi tayo kay Yesu Kristo. Yan, ang ating pong pag-uusapan for today, we are born to be yoked with Jesus Christ. So Matthew 11:29 to 30. Ang sabi po ng Matthew 11, take my yoke upon you and learn from me, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Yan. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoong Hesus, kunin daw natin yung kanyang yoke. Kunin natin yung kanyang mga dalahin. At yung dalahin niya ay magaan. At matuto raw po tayo doon. At dahil nga doon, magkakaroon tayo ng kapahingahan. So, Jesus used the picture of a yoke oxen flowing appeal. Ito po yung di ko alam kung uso pa rin ito ngayon dito sa Pilipinas, pero ang nakikita ko lamang po sa Pilipinas ay kalabaw. Pero sa ibang bansa po kasi, dalawang hayop, let's say baka o anuman, na ginagamit po nila sa pag-aararo po ng bukid. In the Bible days, a farmer would yoke a young ox together with an older, well-trained ox so that it could learn to plow a straight furrow in the field. So may isang matanda, may isang bata. So Christ wants us to be yoked with Him so that we can learn from Him how to walk with God. So si Jesus po yung kasama po natin. That's why yoke together po tayo kay Jesus. Kasama po tayo kay Jesus. So yoke, ano po ba meaning ng yoke? It is a wooden bar or frame by which two draft animals such as an oxen are joined at the head or neck from working together. So pinagsasama nga po, yun po yung parang kahoy po na nasa likod po nung hayop, yung ox, di ba? Yung parang baka. So yan po, para sila ay sabay na maglalakad at magpo-flow, mag-aararo ng bukid. Yan. Pero dito po, nung Bible time, may mas matanda, may mas bata, hindi po parehong bata. Yan, para po makita ng bata yung ginagawa ng matanda. Okay, ito po yung tinatawag ko rin isang part of discipleship. Merong mga matured na mananampalataya, may batang mananampalataya. So, ano pong pag-usapan natin dito? Paano ba tayo magiging yoke? There are two kinds of yoke po. Merong tinatawag na wrong yoke and right yoke. Okay, Galatians 5:1, pag-usapan natin muna yung mga maling yoke. Okay. Galatians 5:1 sabi dito, it is for freedom that Christ has set for us. Itinalaga na ng Panginoon yung freedom. Stand firm then, do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. So pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus sa kasalanan. Pero minsan kasi ang mga Kristiyano, hindi lang pala minsan, madalas. Ang mga Kristiyano dahil nga nabuhay tayo sa maling buhay, ibig sabihin mga kasalanang buhay. Okay, hinahanap-hanap ng katawan natin. Okay, yan po yung nangyayari po sa sitwasyon po natin. Yan ang realidad, ika nga. So kahit na tayo ay niligtas na ng Panginoong Hesus mula sa mga kasalanan, pero yung buhay natin ay hindi pa po talaga tayo fully nagiging righteous. Bakit po? Bumabalik-balik po kasi tayo sa maling gawain. Yoke of slavery po ang tawag dyan. Meron ding ipinatong po kasing sa balikat natin na ang kaaway para tayo ay bumabalik doon sa kasalanan. Pero sabi nga, when we are in Christ, pinalaya na tayo. Pero kailangan natin mag-decide kung sino yung ating pupuntahan. Ito bang kasalanan o itong ating Panginoong Hesus? So this yoke of slavery is the yoke of self-effort. So napansin po ninyo yung self-effort, nandun po yung self-effort. Marami pong gumagawa ng ganyan. Bago lumapit sa Diyos, gagawa muna ng sarili ng effort. Halimbawa, nagkasakit po kayo. Okay. Pag nagkasakit, di ba po una nating ginagawa, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Ang una nating ginagawa, tayo po yung umiinom ng gamot. Yan. Yung po yung self-effort muna. So, meron pa kasi tayong iniisip o meron pa tayong mga bagay na pananaw, na kasanayan ng ating buhay
na doon muna tayo bago tayo lumapit sa Diyos. Gagawa muna tayo ng paraan, gagawa muna tayo ng sarili nating way bago tayo lumapit sa Panginoon. So yan po yung self-effort. So this is a heavy yoke because we try to do it in our own strength. So yan po yung mali. Kaya nga po, tinuturo ng Panginoon, magkaroon tayo ng bagong pananaw, bagong isip, bagong buhay. Kaya nga Romans 12, transform our mind. So the yoke of law, ano po ba yung mga sinasabi dito, mga slavery na yan? Self-effort, the yoke of law, ito yung ini-emphasize yung law to be followed as it is a burden. Acts 15:10, sabi niya, now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciple, which neither our father nor we were able to bear? So ito yung sinapataw po ng sinasabi diyan, kasi minsan tayo, sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa salita ng Panginoon, yung masyadong dinidikdik po. Hindi po, ang kailangan, ang gusto ng Panginoon, yung selflessness. Yung susunod ka because mahal mo siya. Susunod ka because inuunawa mo ang kanyang salita at gusto mo siyang sundin, mahalin. Yun po yung gusto ng Panginoon. Hindi po yung pinoforce. Ayaw po ng Panginoon yan. Yun po yung maling pagpatong po sa mga tao ng maling pamamaraan para po ibigay yung batas ng salita ng Diyos o ng mundo, let's say ng government. Hindi po, kailangan merong self-willing po. Kaya nga po, binigyan tayo ni Lord ng free will. Kaya mga kasama, mga kapatid, wag po natin i-exercise po sana yung ating free will sa maling pamamaraan. So sana makita po ninyo sa topic natin for today na binigyan tayo ng free will because God wants us to choose Him. God wants us to, by heart, willingness, na sumunod sa Panginoon. That's why when God called us, susunod ba tayo o hindi? Amen? So ganun po yun. So yung pong batas ay hindi dapat yung pinoforce. Kasi pag pinoforce, medyo nagkakaroon ng resistance. Amen? Ano pa po yung yoke na sinasabi ng Bible in James 4:4? Sabi niya, do you know that the friendship with the world is enmity with God? So pag nakikibahagi sa mundo, nakikihalubilo sa mundo, kaaway natin ang Panginoon. Whoever therefore wants to be friend of the world, make himself an enemy of God. So yun po yung yoke ng mundo. So ayaw ng Panginoon yan, maling pamamaraan po yan. Okay? So sabi nga doon, baguhin natin ang ating pag-iisip. Sabi po sa Romans 12, transform our mind, wag na tayong makisama o makihalubilo, gawin ang mga bagay sa mundong to. So i-determine po natin ano ba yung mga ginagawa ng mundo. Okay, isa po example para hindi po kayo maligaw. Para mas malinaw po sa atin. Halimbawa, yung uso ngayon. Ano ba yung uso ngayon? Butas ang pantalon, di ba? Iba-ibang kulay ng buhok. Kasi nga, nauuso. Ngayon, bilang Kristiyano, ang tanong ko, makikibahagi ba tayo sa ganong culture? Wala namang masama, di ba? Butas ang pantalon, yung sa tuhod. Wala namang masama kahit magpakulay ng buhok. Ngayon, ikaw na mismo magkakaroon ng conviction. Sabi ko nga po kanina, hindi tayo mag-emphasize ng tama o mali. Ikaw ang magdidetermine kung susunod ka sa Diyos. You have to convict yourself. Lord, ito bang ginagawa ko ayon po sa kalooban mo? Amen? So when you ask God, He will give you an answer naman eh. Diba? Kung hindi po yung karapat-dapat sa Panginoon, wag mo lang gawin. Magbasa ka ng Bible. Alamin mo. Amen? Alamin mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos para hindi tayo sumusunod sa tradisyon o sa culture o sa trending ng mundong ito. Because ayaw natin na maging kaaway ng Diyos. Ang linaw ng sinabi ng James 4:4 na if tayo daw po ay nakipagkaibigan sa mundo, enmity yan kay Lord. Diba? Friend ng world, kaaway ng Panginoon. Pangatlo po, ang maling yoke po ay yung sa laman. Lamentation 1:14. The yoke of my transgression was bound. They were woven together by his hands and thrust upon my neck. He made my strength fail. The Lord deliver me in the hands of those whom I am not able to withstand. So yung laman po, ibig sabihin parang nangingibabaw yung laman natin compared sa kagustuhan ng Diyos. Example, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong makikiapid sa hindi mananampalataya. Yan po yung nakikita natin sa Corinthians. So pakikiapid, halimbawa single ka po, ano? So ayaw ng Panginoon na hindi kapwa mananampalataya. Pwede daw ba magsama ang kadiliman at ang liwanag? Yun pong sinasabi ng Bible. So in short, yung pong laman po natin,
merong udyok po yan. So, yung flesh po natin may udyok na gawin itong mga bagay na to na hindi kalooban ng Panginoon. So, yun po yung mali. Ayaw po ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon, sumusunod tayo sa kagustuhan niya. So, paano ba tayo susunod sa kagustuhan niya? Live by the Spirit. Walk by the Spirit. Yan po ang binabanggit ng Panginoon. So, because of my time, mga kasama, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy nito sa bukas po. Pagsubaybayan po ninyo ang ating topic that we are to be yoked with Jesus Christ. Tuturo po ng Panginoon dito kung paano tayo mamuhay na kasama natin together with Jesus Christ. Amen? At magkaroon tayo ng bagong pananaw po na hindi pala tama yung ginagawa natin dito sa lupa na nakasanayan po natin. Amen. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga tinuturo sa amin. Pagpalain niyo po ang bagong topic na ito na kung saan ito po ay manatili sa aming puso at isipan, Panginoon. Lord, transform us by the renewing of our mind. Nakakala po namin tama at okay pa ito sa inyo, pero yung pala, according sa inyong salita, ay mali. Bigyan niyo po kaming conviction, Lord, through the power of the Holy Spirit, O God. At hindi po kami mamuhay ng takot, O God, dahil nais namin, Lord, na sundin lamang ang mga batas. Kung hindi magkaroon kami, Lord, ng puso na gustong-gusto namin kayong sundin dahil mahal po namin kayo. Kaya po, Lord, thank you, O God, for your word na magiging guidance po namin. At ito po mga topic na ito, pagpalain niyo po, gayon din ang mga sumusubaybay. Purihin ka, sambahin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, God bless you. Kita tayo bukas po.